umaga, East Asia. Magandang tanghali, classmate. At magandang gabi, mga ka-heartbeat. Siyempre, narito na naman ang programang life-changing para sa mga tukmol, tulongges at tulalang-tulala kay Carrot Man. Welcome sa #1 news and commentary program na lagi raw pinapanood ni Leonardo DiCaprio. Walang kukontra sa Kontrabando! Sa ulo ng mga namamaga at nagnanaknak na balita. Sana, Ramon sana kasi alam mo, puro negatibo na yung mga balita na. Ay, nako. Makinig kayong mabuti dahil ang ibabalita ko, positive news. Hindi nga. Ay, gusto ko yan. Palakpakan tayo lahat. Maganda yan. Gusto ko yan. Ito yung istorya nagsimula. Life-changing yan. Karinderya sa Bulacan. Sarap kumain di ba? Lagi raw gising ang mga customer. Bakit? Kasama raw kayo sa menu. Shabu! Naku, matindi Positive news! Shabu ba ka mo? Nako, lalaki, inutas ang kaibigan dahil ang binenta sa kanyang shabu, tawas pala. Naku, negative news yan. Stapa. Sa palakasan, James Yap may bago ng baby sa kanyang Italian Bay. Yan, positive news yan. Yan ang positive. Na-inspire kaya siya lalong maglaro o gigirahin siya ni Chrissy? Easy. Siyempre, huwag palampasin ang hipag trivia, Girl of the Day. Mga manyakis, magbunyi! Nyakis talaga. Grabe, paano ko nag-appreciate lang? At sa ating komentaryong kupal, hihimay nating security and counter-terrorism expert. Ito na namang, Diyos ko, kontrobersya sa pagbalabal ni Madonna ng flag ng Pilipinas. Matindi na naman yan to. Kung ang mga restaurant may secret menu, meron din ang isang karinderya sa Bulacan at ang mga customer nito, gising na gising sa sobrang sarap. Puro positive pa ang reviews. Narito ang report. Simulan na natin ang positive news. Ibahin nyo ang isang karinderya sa San Miguel, Bulacan. Ang binibenta rito, sabay-sabay tayo, shabu! May tipid meals din kaya ang isang kanin, kalahating munggo, tsaka 2 gramo ng shabu. Pahingi na rin ng libreng sabaw. Arestado sa operasyon ang notorious na drug pusher sa lugar na si Eric Lanuza. Yan, siya yung nakared. Tiklo rin ang super friends niya na sina Oscar Estagle, Edward Dino at Crisanto Evangelista matapos mahuli sa akto na nagtotobats. Maliban sa mga drug paraphernalia, nasabat din ang mga cellphone at mga baril at bala. Karamihan daw sa mga parokyano ng suspect ay mga bumibiyahing truck driver. Yan ang negosyo. May target market. Mga anong biyahe nila? Mga ano po yung mga watchan po, mga trucking, dump truck, ganyan. At ang malupit, sa mismong karinderya na raw, bumabatak ang mga customer. Pero ang mga nahuhuli, todo deny pa rin. Nagtatrabaho na po kami doon. Ito, mukhang good na good pa sa sobrang bilis magsalita. Tuloy po, nandito po ako, wala po mag-aasikaso. Hindi na po kami buhayin nung ina po nila dahil hindi po nila mamasokan lang din po. Tsaka hindi na po kami magkakasama po dahil hiwalay na po kami nung kasama ko nung matagal na. Kabahan ka na, Glock 9. Ramon Bautista, News 5, Kontrabando. Matinding karinderya na yan. Gandang front pala yun, ano? May shabu, ano? May shabu. Pero teka muna, Saan ulit trivia yan? lang to. Yung pangalang Crisanto Evangelista, yan ang pangalan ng unang-unang nagtatag ng Partido Komunista ng Pilipinas. Masaysayang pangalan pala yan. Oo. Pero ano bang leksyon natin dito? Kung magkakarinderya kayo, kung gusto nyo kumita, benta kayo na shabu. Kasama niya sa value meal. Kain muna. Kaso, hindi naman mapapakain lalo sa karinderya dahil... Langgana kumain. Oo, langgana kumain. Hindi, kain Kakain muna. muna sila bago sila to. Parang Hindi, dessert. wag Parang dapat dessert. shabu. Ano? Marijuana. Alam nyo, Para food trip. yung may-ari ng karinderya, malamang concerned lang yon dun sa kalusugan ng mga nagsashabu. So, pinapakain Kasi muna minsan muna. nagkakalimutan yung gutom eh. So, kumain ka muna. Para Kumain ka hindi muna, ka bago makayayat, ka para hindi ka bumata. mahalata. Tsaka yung mga- Damihan mo na yung, ano mo, kain mo. Tsaka yung mga truck driver na yan, kasi di ba halos probinsya binibiyahe niya, kaya kailangan nila magising. Kaya pala maraming aksidente din, no? Ay, Hindi, ganun. pwede naman Alam magkape mo na naman lang. alam nyo naman ng laging sanhin na aksidente. Oo, Hindi nawala ko ng magat preno. ang preno. Hindi ko magat ang preno. Hindi nila kasalanan yan. Kasalanan ng preno yan. Hindi ko makagat. Iba na nga, ibang positive news nga ang pakinggan Ibang natin. positive news naman. Ito, isa pa. Usapang shabu pa rin.
Sabi nila, magbiro ka na sa lasing, wag lang sa bagong gising. Pero ang bago, magbiro ka na sa bagong gising, wag lang sa kaibigang praning. Narito ang report. FOSO, friendship over, so over. Yan ang nangyari sa isang magkaibigan sa napaka-peaceful at utopian na Payatas, Quezon City. Kalaboso ang lalaking ito na nakilalang si Juan Tino sa follow-up operation ng mga parak. Suspect ang naturang drug addict sa pagpatay sa kaibigan niyang drug pusher. Niloko raw kasi siya nito. It's not me. It's you. Ang binili kasi niyang shabu sa katropa, tawas pala. Tinawas po kami. Paano mo nalaman na tawas? Nung ginagamit na po, Magkano ba ang in-score mo? Milyong-milyong piso ba? worth of 300 pesos lang. Matapos manloko, nagtago na raw ng 4 na buwan ang biktima. Pero isang araw, natsambahan niya si Tino at pinagbabaril ito. Isa sa ulo, dalawa sa katawan. At least, honest. Nagsisisi man siya sa ginawa, dapat lang daw mamatay ang kanyang kaibigan. Sorry, not sorry. Dapat lang po kasi nang-i-stapa na siya ng nagtatawas pa eh. Talagang man of principles itong si Tino. Tinalo pa si Confucius sa pagbibigay ng life lessons. Di baling sa pera na lang lukuhin, wag sa ganyang bagay na pag sa droga na yan. Nakumpiska sa suspect ang kanyang baril at drug paraphernalia at nahaharap sa patong-patong na kaso. Hindi pa malinaw kung ginamit niya ang tawa sa kanyang kilikili. R.A. Rivera, News 5, Kontrabando. Yan ang sinasabi ko. Napaka-positive. Friendship over nangyari. Friendship. Para sa mga nagbebenta ng shabu, makinig kayo. Mangtatawas lang kayo kung sigurado kayo na hindi nyo na makikita ulit yung binentahan ninyo. Pero pag yung mga tipong kapitbahay mo lang, tropa mo, huwag ko magtatawa. Hindi mo makukuha sa sorry yan. Pero ang okay doon, yung pinatay naman niya, pusher. O okay ba yun? Hindi. Parehas mali. Huwag ka na magshabu, tsaka huwag ka na pumatay. Tsaka huwag ka manloko. Pero mag-push, okay lang? Pwede lang mag-push. Hindi. Bad lahat yun. Ginintuan mga aral na matututunan. Basta din sa bad yun. kontrabando. Huwag kayong mag-push, huwag kayong mag-shabu, tsaka huwag kayong magbebenta ng tawas na nagpapanggap na shabu. Bad yun. Shabu lang na puro. Talaga dapat nabuhay ibenta. talaga siya sa kasamaan, ano? Speaking of shabu, conducive kaya sa paghit-hit ng bato ang ating lagay ng panahon? Alamin natin mula sa nakakahay sa kagandahan na eksperto ng paasa, Tira Hipagbe. Shabu talagang tema ngayon eh, no? Magandang araw mga senpai at Hokage ng kamangmangan. Narito na ang ulat panahon na mas malabo pa sa bulbul ni Tito Hener. Sa unang linggo ng Marso ay magsisimula ng mamaalam ang bear weather ng Enero at Pebrero. Datdan ng pag-ninja ng tag-araw. Pre-summer, medyo taginit, kinda majinit, at least hindi pa baskil. Mukhang ang summer natin sa Mayo ay magiging panahon na naman ng mga at least hindi magnanakaw, at least may puso, at least decisive, at least matalino, at least honest. Lesser evil na naman. Pero at least ang eleksyon, may pagkakataon pumili ang panahon din. Ay, pero at least meron tayong Barangay Utakan. Every Sunday yan, ng 9 p.m. sa TV5. Okay, panoorin nyo yan. Back to you sa mga karot man natin na nabubulok. Ito lang naman yan. Regardless of weather, isarado nila yung bintana at patayin ng electric fan. Kasi Ano bang weather na pang shabu? Malamig, mainit. Ayaw nang nagsasabo ng mahangin. Ayaw nila mahal. Baka ano pa din yung ano. Sayang item. Bakit alam mo Nagdaganon sila. Sige, tuloy mo na yan. Nagsusuntukan Alam mo yan yan, sila eh. Rivera. Pananaliksik ang tawag dito. Ilang araw na lang, Pasko na naman, tol. Palakpakan tayo. Pero ang mas mahalaga, ilang araw... news brief muna tayo. Summer na! Mga malilibog, naglipa na! Nice na po namin sabihin na si Hepe po ay may karamdaman. So, yung ginagawa niya po na news brief ay malaking sakripisyo po yan para sa kanyang kalusugan. Anong gagawin natin tungkol kay Epe? Wala, tuloy pa rin. Hingi tayo ng bagong brief. Bagong brief. Para Nagkakalimutan sumaya siya, kasi. yung Bagong puso brief. niya tumibok ng Yan. maayos, Oo. mas stable. Kailangan ng bagong brief. Walang kinalaman po Size yan 30 for
36? Para naman sumaya si Epe. Walang kinalaman sa cardiovascular health niya yun, para lang sa kaligayahan. Ni Epe. Ilang araw Pasko na mga tol. Pero ang mas mahalaga, ilang araw na lang, eleksyon na. Naku tol, bago na naman tayong guest dito. Kung wala pa, narito na ang batikang pagkilatis ng sanggunian ng matatalinong pagtanong. Teka lang. Walang iba kung hindi si... Wala daw yung guest. Wala daw yung guest? Wala yung guest. Bakit daw? Nag-back out? Sandali lang. Halika nga dito, Kayla, ano ba nangyari? Di ba ikaw yung tumatawag sa mga guests? Opo. Bakit naman di ka nagtatrabaho mabuti? Nagtatrabaho naman po ako mabuti. Actually, nung Friday, nag-follow up po ako ng umaga. Tumawag po ako, binabaan ako. Binabaan ka? Binabaan ako. Ako bakit pa ganyan? Upo ka para mas komportable. Upo ka. Hoy! Ang sabi po, busy. Can't talk right now. Nasa press con daw po. Di tinext ko. Sabi ko po, follow up ko lang po yung taping natin sa Kontrabando, sa Tuesday, ganyan. Okay daw po. And then, kanina, tinext ko po, kamusta po, update na lang po ako if on the way na para masundo ko po kayo sa lobby. Tapos, tinawagan ko po, binabaan ako. Binabaan ka? Opo. Binabaan! Sorry, can't talk right now. Sino ba yung guest na yan? Na Yolanda po yung guest natin. Na Yolanda. Anong initial? Mister, ganon. MR. Alam, Mister. MR. Maroha. Sabi ko na nga ba, mga MR na yan eh. Sinisiraan nyo na naman, ha? Ano bang pwestong tinatakbo na itong mamang to? Pagka-senador. Ay, senador. Hindi si Maro. Hindi si sekretary yan. Okay. Dito naman tayo sa mahilig sa hoops. Ang eksperto sa paghigop ng lakas at kamalayan ng mga kabataan. Ang mabuti na lang na walang katulad na si Bart. Para saan? Napakalalim na sports segment na. Balls! Hello, hello, Kitty! Magbobola na naman tayo. Congratulations kay Papa James Yap at sa kanyang Italian na Girl Lalo. Magkakaroon na kasi sila ng baby. Confirm! Naalala ko tuloy nung tinanong ako ng teacher ko kung girl ako o boy. Hindi ko rin kasi matukoy noon. Pero ngayon, girl na ako. Oh. Kita naman sa beauty ko, di ba? Oh, sabi ng two-time PBA MVP, blessing ang bagong baby James. Siguradong mas inspire siya maglaro ngayon. Medyo maganda naman ang pinakita niya sa Commissioner Cup. Yun nga lang, lagapak ang kanyang team na star. Kulang kasi sila sa Star Margarine eh. O kaya baka kinulab sila ni Chris Aquino dahil magkakababy na ulit si Papa James. Ano kaya ang pili ni Bimbi na magiging kuya na siya? Imbitado kaya sa baby shower si Chrissy? Ay teka, nagiging showbiz na pala ito ha. Back to you boys. I love you. Congratulate po na natin si Mr. James Yap. Idol ko yan. Teka muna. Wala na ba tayo ibang pwede pag-usapan? Ano kinalaman ng sports doon sa balita na yon? Ano naman si Bart, lagi niyang... Nabuntis lang ni James Yap yung girlfriend niya. Mas mahalaga yan kaysa sa balita sa West Philippine Sea. Alam niyo ba na March ang dating pinakaunang buwan ng Roman calendar? Mas una pa ito sa January. Sa katunayan, sineselebrate dati ang New Year tuwing Marso. Galing ang March sa Latin word na Martius o month. Noong 1752, pinalitan ng January ang March bilang unang buwan ng Gregorian calendar. 1, 2, 3, 4, 5. Basta alam nyo na yung kasunod. Ito na po ang ating kagimbal-gimbal na top 5 ngayong linggo. Sa numero 5, ano kaya ang tinitingnan nila House Speaker Sonny Belmonte at Congressman Nery Colmenares sa kanilang mga cellphones? A. Finale ng On the Wings of Love. B. Video ng cute na kuting. O C. Latest episode ng Fake Taxi. Or D. Nakaraang episode ng Kontrabando. Tinitignan siguro nila kung okay yung selfie nila kanina. O Baka kaya may mga, scandal. Baka may scandal silang tinitingnan. mga meme. Kasi yun ang pinagkukunan ng impormasyon ngayon. Pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga kabataan. Baka naman yung mga picture si Carrot Man yung nakita nila. O kaya ito yung Carrot Man na etong version na pinotoshop. Hindi raw Carrot Man ang tawag dyan. Ano daw? Talong man. Hindi. Ano? Kurakot man. Sabi ng... Mabuti pa, ito Sabi na lang, ng dito na option, lang tayo sa dati na. Yan na lang, yan. Ito. Bakit ka magka-Carrot Man? Pwede ka namang Barrel Man. No. Sa numero 4, napaka-relevant nito. Speaking of OTWOOL. On the Wings of Love! Mang-mang. Mga tsuhin na yung dating mo eh.
Speaking of OTWOL, Otwal, paano nga ba diniskartehan ni James Reid ang patay na patay sa akin na si Nadine Lustre? Actually, wala pong ligaw stage. It was different. Kasi when you say ligaw, parang that's getting to know the person. Getting to know each other. Actually, yung tatay ko nga, yung kinausap niya. Swabing-swabe lang. Dapat talaga magulang mo muna yung... Magulang muna? Yung sinasabi mo nga, isang boto lang kailangan mo lagi, di ba? Yung magulang, di ba? Boto ng magulang. Sakto lang yan kay parang James Reid. Baka matagal naman kasi silang magkaibigan muna. Di lang kinuha sa pagkapogi. Oo. Niligawan yung magulang. Magulang, yan ang malupit dyan, di ba? Pero kung gano'ng agwapo, di ka maliligaw ka pa ba pag mga ganyan? Ba, syempre, gentleman, katulad ni Idol James Reid. Ikatlo sa ating top 5. Na-discover na ang tanging kinatatakutan ng UFC star na si Steven Thompson. Ano? Oh, what is that? What is that? Don't tell me. vein. Oh! Just go for it. All right, I'm just gonna bite into it, y'all. But the white part is pretty tough. Look at your dad. He's done already. Look at your dad, dude. Your dad's Sino kaya katabi niya? Yun daw ang first full-blooded Pinay na round girl ng UFC. Baka matindi. Ganda, no? Red de la Cruz. Red de la Cruz. Okay, rektahin na natin to. Sa numero 2, hulaan nyo kung ano ang favorite word ni VP Binay. Naging mayor ako ng Makati. Ang Makati po ay kumonte ang mga ay hirap. Inabutan ko sa Makati, sa Makati, our citizens sa Makati, sa University of Makati. Sabi ko sa amin sa Makati, mga taga-Makati, sa Makati, ang health center po namin sa Makati, katulad ng gagawa ko sa Makati. Nakalimutan niyang banggitin yung Makati. Ay, oo. Kalimutan niya. Doon siya nanggaling. Dapat din niya kinakalimutan yan eh. Satil lang ang banggit niya sa Makati, no? Ano ba masasabi mo dyan, Mr. Bautista? At sa number 1 ng ating umatikabong top 5, Tapos ka na, Willie Revillame, may bago nang papalit sa'yo bilang game show host. Magandang hapon sa Jose del Monte! Abot pa rin sa likuran. Dinig sa likod! Ayun! Talaga naman. Wow! Oh, anong edad ng panganay? 19 po. 19. Eh, yung bunso? 7 months po. 7 months. Napapangalan mo lang. Eh, bakit sexy ka na? Pwede nga. Pwede. Pwede. Bigyan ng jacket. Sana bigyan ng jacket yan, oh. Sana kunin natin siyang guest sa Barangay Utakan minsan. Patay na naman tayo niyan. Sanay ba talaga siya sa ganong galawan na parang sumisigaw, high energy, parang... Hindi, pagod na rin sa sortie. Parang di man pagod, sigaw na sigaw eh. Hindi, pero yung katawan niya, pagod na eh. Pero boses na lang yung malakas eh. Dapat kinuha niya lang si Kuya Will, di ba? Mula sa top 5, dito naman tayo may pagbulahan sa ating sexy at hot na hot Hipag Trivia Girl of the Day. Isa siyang model mula sa napaka-educational at napaka-religious na FHM. At higit sa lahat, mukhang wala siyang boyfriend, si Miss Jel Mercado! May mic na po ba kayo? With kiss ba? Sige. Kaliwa kanan yan. Of course. Hello? Yung boses niya medyo ano. Ay, Jel. Kayo po ba ay may mic na ba siya? Meron na raw. Upo ka lang. Ako'y gentleman ako sa kanila lahat. Miss Jel, yung boses mo ganda, no? Parang husky. Ay, oo nga. Kaya mo bang sabihin, Tito June, may asawa ka na. Papaalala ko lang sa'yo. Tito June, please, wag. May asawa ka na. Ano ba, Jel, ang hanap mo sa isang lalaki? Ikaw ba, attractive ba sa'yo yung may ganyang bigote? Gusto ko kasi mukhang good guy eh. Good guy. Ganun, porque may bigote, masamang tao Eh, na. hindi naman. Ibig sabihin, mahilig ako sa parang inosente. Inosente? Naku. Yung mukhang inosente, hindi mangangagat, hindi ka gagalawin. Feeling ko kasi parang pag tahimik or innocent, misteryoso. Gusto ko yung sinusungit-sungit, parang hindi ako pinapansin. Mas na-challenge ako doon. Sa madaling salita, ang gusto mo kupal, gano'n. Medyo ganun. Tahimik ka. Alis na ako! Pakilala kami, kupal. Halika dito. Ito talaga, Jel, apelido talaga niya ito. Sabi ko kupal ang ugali, hindi apelido.
Akala ko ako na. Balik ka na dun. Ano ba mga plano mo para sa summer, Miss Jel? And I'll be at Boracay this coming April 27. Boracay, ha? Guys, I'll be at Boracay from 27 hanggang May 2. I'll be there for... Say Boracay. And Boracay yan. Pag nakita ka sa Boracay, paano ka i-approach dapat? Kasi sabi mo, ayaw mo nang pinapansin ka. Hindi, okay naman yung Jel, tas hug, kiss. Ah, ganon? Parang ganito, hi, Jel. Example. Pahiya ako eh. May asawa ka na ba, yaw? Pero may asawa ka na ha, tumigil ka. O yung pinaka-importanting tanong. Ikaw ba, Miss Jel, may boyfriend ka na? Wala. Ganyan ka ganda, wala kang boyfriend. Wala kang boyfriend, bakit naman? Iniwan ako. Wala. Yun. Bakit ka naman iniwan? Ano ba itsura nun? May bigote. So, sa lahat na may bigote dyan, baka manloloko ka din kasi may bigote. Manloloko talaga yan. Hindi na Ayun pala eh. Huwag natin kaibiganin yan. Ingatan mo yung cellphone mo sa wallet mo. Okay, palakpakan natin si Miss... Thank you, Miss Jel. Kita-kits sa Boracay. Mga kupal, sa totoo lang, wala naman akong pakialam kay Madonna. Pero mas pipiliin ko pa rin panoorin ang pagtubo ng bulbul ko. Kung gusto kong manood ng matanda, panoorin ko na lang yung kapitbahay kong malandi, si Aling Bibi. Pero hindi na naman tayo at ginawang isyu ang pagbalabal ni Madonna ng bandila ng Pilipinas. Walang tigil na lang ito. Tuwing may konserto o tuwing may laban, si Pacquiao at may kumakanta ng lupang hinirang. Maintindihan ko ang National Historical Commission kung bakit sila mag-aalboroto. Trabaho nila yan at buti nga at may ganyan. Pero ang mga nasa social media, magsitigil nga kayo. Mga hipokrito, pag foreigner na singer, aangal kayo. Pero pag ganito, okay lang. Kung makahirit kayo, kala nyo naman ay napakabuti nyong Pilipino. Alagaan ng bandila. Pero hindi ka naman sumusunod sa batas trapiko. Kung ano-anong batas ang nilalabag mo, hindi mo nga inaalam ang kasaysayan sa likod nito. Ang bandila na binabalabal natin sa kabaong ng kung sino-sinong mga tiwaling opisyal, mga bayani kuno, pero kriminal naman, mga diktador at kung ano-ano pang shit. Kaya minsan, parang wala na rin saysayang mga pambansang simbolismo natin. Buti pa, kumanta na lang tayo. Like a virgin, that's for the very first time. Napaka-masustansyang episode na naman na naganap ngayon sa kontrabando. Pag hindi pala na-share to, mangmang sila. Mangmang talaga sila. Tsaka nagsasyabu sila. Nagsasyabu sila. Oo, daming positive news. Okay mga kapatid, at dyan nagtatapos ang isa na namang napaka-makabuluhang edisyon ng mga namamaga at nagnananang balita. Ito po ang programa para sa mga utak, sabaw, talipandas at mapangusgang lipunan ng social media na like lang ng like ng mga picture ng mga nakabikining babae at shabu ng shabu. Sa ngalan ng Best Writer na si Lourdes Vera, Best Director na si R.A. Rivera, Best Actor na si June Sabaytones, Ano ka kaya? Best Actress na si Bea, Best Supporting Actors na si Bart, Epe at Kupal. Ako si Best Torture. Gawin mong light ang pinag-uusapan dyan, hindi yung iba. Walang kukontra sa Positive News!